Mga mommies, tara, luto tayo ng ginataang bilo-bilo. Sa paggawa nga ng bilo-bilo, alam niyo naman, maraming ingredients. Pero syempre, dahil gusto natin kainin, lulutuin natin yan. Inuna ko namang balatan yung kamote at hiniwa-hiwa ko na rin. Matapos ko ang balatan, binabad ko sa tubig para hindi mangitim. Bali dito, sa bilo-bilo, dalawang klase ng kamote yung ginamit ko. Yung isa yung puti at ito naman yung kulay dilaw. Gumagamit nga ako ng orange na kamote pero ngayon wala akong nabili, kaya ito na lang. Bumili rin ako ng kamoting kahoy. Masarap din kasi kapag meron ito. Sunod ko namang binalatan yung saging na saba at hiniwa ko na rin. Kayo na bahala, depende kung anong gusto nyo laki or the go. Yung bigla ka na lang nag-crave, talagang niluto mo. At syempre, pag nagluto tayo, hindi pwedeng tipirin yan. Ako, ayoko talaga ng tinitipid kasi syempre, ang laki ng epekto niyan sa lasa. Ganito nga pala yung gusto kong hiwa sa saging. Sa bilo-bilo, naglalagay din pala ako ng gabi at hindi mawawala ang langka kasi nagdadagdag talaga ito ng flavor sa bilo-bilo. Sa isang bowl, naglagay na ako ng glutinous flour. Lagyan nyo na rin ng tubig, tansya-tansyahin nyo na lang. At halu-haluin. Kapag ganito na nga yung kinalabasan, pwede nyo na itong bilog-bilog. At ayan, tapos na tayo maghiwa, pwede na tayong magluto. Sa bilo-bilo ko naglalagay pala ako ng cream of corn, pandan leaves, ito na yung bilo-bilo na nabilog ko na at saka sago. Siyempre, kakailanganin natin ng kaldero. Naglagay na ako ng coco mama, nagdagan lang natin ng tubig. Sinunod ko na nga rin yung gabi at kamoting kahoy kasi siya yung pinakamatigas sa ingredients natin. Sinunod ko na nga yung pandan para talagang amoy na amoy yung pandan. Lahat tayo may kanya-kanyang paraan sa pagluto ha. Ang importante ay nakakain at malinis yung pagkakaluto ng pagkain na niluluto mo. Itong recipe na ito pwede nyo itong ibenta kasi talagang masarap siya. Hindi ito yung eme-eme lang, na basta lang niluto. Hindi. Isunod na nga natin yung dilaw na kamote. Antayin lang natin lumambot lahat ng sangkap. Hinaan natin yung apoy para hindi masunog yung niluluto natin. Maglagay na rin tayo ng konting asin, pambalanse ito sa tamis, sa lasa. Sinunod ko na nga din yung asukal, bali, 1 cup yung nagamit ko dito, yung ganito karami. Sa akin, sakto na siya, pwede yung dagdagan, depende sa panlasa nyo. Siyempre, hindi naman tayo lahat para-paras ng panlasa, diba? Nilagay ko na nga pala yung saging, para hindi naman siya madurog. Nagdagdag pa nga ako ng isang malaking coco mama dito sa bilo-bilo. Pagkatapos halu-haluin lang natin ulit at antayin na nating maluto. At yan, pwede na natin tanggalin yung pandan leaves na nilagay natin kanina. At ayan, sinunod ko na nga agad yung langka. At itong ating cream of corn. Iba talaga yung lasa pag meron nito. Try nyo. Ayan, tusukin na natin ng tinidor. Tingnan natin kung malambot na. Nilagay ko na nga yung sago. Kasi medyo okay naman na siya. Sunod natin na ilagay yung bilo-bilo. Isa-isa lang paglagay dyan ha. Hindi pwedeng ibuhos mo yan lahat para hindi siya magdikit-dikit. Lutuin lang natin, siguro mga 20 minutes pa para maluto pa yung mga kamote natin at saka yung ating bilo-bilo. Kapag lumitaw na yan, umibabaw na yung bilo-bilo natin, ibig sabihin luto na siya. Mag-antay lang tayo. At ayan, umibabaw na yung bilo-bilo natin, ibig sabihin luto na yan. Naglagay din pala ako ng tinunaw ko na
glutinous flour para pandagdag lapot. Ewan ko kung ako lang ba, basta gusto ko sa bilo-bilo ko yung malapot, ayoko yung malabnaw. Depende sa inyo. Basta ako yun ang gusto ko. Ayan. Ganito yung gusto ko kalapot na bilo-bilo. Talagang perfect para sa akin. Ayan. Luto na. Luto na. Kaya kung gusto nyo rin yung ganitong klase ng bilo-bilo, ilalagay ko na lang yung exact na measurement ng ingredients dyan sa comment.